Okay, so good day everyone. Good day. So today we will have a new topic which is firing order. So what is firing order? What is the use of firing order in the engine? So we will tackle all the questions that you may think of in this episode. So most marine engines have several cylinders for more power and smoothness. So, for example, ito nasa picture na to, this is a 4-cylinder engine. So, makikita natin ito, number 1, 2, 3, and 4. So, yan yung mga cylinder natin. So, so pangalanan natin yung mga parts na to. So, number 1, 2, 3, and 4 are the cylinders, the 4 cylinders. Number 5 is the rocker arm. 6 is the valve. So, yung intake valve, exhaust valve. So, this is a typical 4-stroke engine din. So, this is the valves niya, yung intake valve, yung dinadaanan ng fresh air, and then yung exhaust valve, which is the dinadaanan ng mga impurities or exhaust natin. So, 6 is the intake valve, exhaust valve. Number 7 is the push rod. So, the push rod is the one that will push the rocker arm para yung rocker arm naman itutulak niya yung intake and exhaust valve natin. So, ito number 8. Number 8 is the cam. So, this is the cam. And the number 9 is the camshaft. So, habang umikot tong number 10 na gear, so yung gear 10 natin is nakakouple siya sa ating main gear dito. Ito yung nakakonekta talaga sa propeller, for example, ng barko. So, that is 11. Then, nakakouple itong camshaft. Pag umikot yung makina, ikot ito camshaft, and then magbibigay na siya ng signal doon or itutulak niya yung mga parts na to, yung push rod, rocker arm, and the intake exhaust valve. Okay? So, number 11 is the crankshaft. So, is the main journal ng crankshaft natin. And then, number 12 is the flywheel. So, sa flywheel, kadalasan natin nakikita yung mga numbering ng engine. So, nandyan yung kung ano yung naka-top dead center, for example. For example, number 1, naka-top dead center. Makikita natin dyan sa flywheel. May mga markings dyan na nakalagay. So, para mas mabilis nating makita kung yung number 1 ba yung naka-top dead center. So, makita natin kung anong cylinder yung naka-power stroke, yung naka-compression stroke, diba? So, yun yung gamit natin sa flywheel. Okay, so the above the cylinders numbered 1 to 4. The timing assembly consists of rocker arm, rockers 5, valve 6, push rod 7, cams 8, camshaft 9, and timing gear 10. So this gear pala is the timing gear. So the crankshaft is 11, and the flywheel is the 12. So yan yung sinabi ko rin. So in engines with several cylinders, the cylinders are designed to fire one after the other. So to increase the smooth delivery of power, they do not fire in consecutive order. So for example, meron tayong, yung nasa picture lang tayo focus. So for example, meron tayong 4-cylinder engine. So hindi pwede na pag firing mo, yung mag-fire una is number 1 and then susundan ng number 2. So then 3 and 4. Hindi pwede. Bakit? So kung makikita natin, pag nagsimula ng firing yung 1, magiging yung pwersa ng yung load o yung bigat ng engine is nasa left side banda or sa port side. So left side or port side. So sa port side, pag nandun na yung weight or yung force ng combustion or yung load na lang, tawag natin load, pag nasa kabilang side yung load, kailangan yung pag nag-fire ulit siya, kailangan balansehin natin sa kabila ulit siya bibigay ng combustion. So for example, number 1, magpa-fire ka sa number 1, yung kabilang side na sunod niyang ipa-fire is, pwede natin sabihin, number 3 or number 4. Diba? Para maging pantay. And then, after ng number 3, so, babalik tayo sa kabila, number 2 naman, and then, after number 2, sa number 4 naman. So, usually, yung mga ginagawa ng mga manufacturers is para mas madali, inuuna nila yung mga odd numbers. So, example, 1, 3. So, magkabilaan yan ng side ng engine para maging balanse yung pwersa. Kasi pag
nasa kabila lang, nasa 1 and 2 yung magsisimula yung firing, 1 tapos 2. So makikita natin yung crankshaft natin, magiging unbalance ang force ng crankshaft natin. Nandito lahat ng force sa left side. So magkakaroon tayo ng twisting or magbe-bend yung ating crankshaft. So makakasira yun sa ating engine. So yun yung ayaw natin na mangyari, yung masira yung engine. Kasi ang mahal-mahal ng engine. Mas mabilis pang magpalit ng second engineer kaysa magpalit ng engine. So these are the typical firing orders for internal combustion engines. So for example, for four-cylinder engines, so meron tayong, this is just an example. So 1, 2, 1, 3, 4, 2. So makikita natin dito, 1, 3, 4, 2. So, babalanse yung pwersa niya. Okay, dito naman sometimes meron daw 1, 2, 4, 3. So, hindi siya medyo balanse. Minsan, kaya lang ginagawa na, kasi 4-cylinder engine lang naman, so hindi masyadong nagkakaroon ng twisting force or ng bending moments. Pero, mas applicable talaga tong 1, 3, 4, and 2 kaysa sa 1, 2, 4, and 3. Pero, pag mas marami ng cylinder ng isang engine, mas maraming cylinder, mas mahaba yung crankshaft, so mas mahirap or mas madaling magkaroon ng bending forces or bending motion. So, pag ganun, kailangan natin balansein yung firing order natin. So, for 6-cylinder engines, ito yung kadalasan is 1 mula sa kabila, 1, and then cylinder number 5. So, balance na. And then, magsasabog ulit sa kabilang side, 3, and then 6, and then 2, and 4. So, yun yung usual. Pero, yung firing order talaga is doon mo makikita sa manufacturer's guide or sa manual natin, manufacturer's manual. But for the sake of, para hindi ka mahirapan, ito yung parang simplified na mga firing orders. Pero pagdating mo sa baro, kailangan mo talaga i-check sa manufacturer's manual, okay? So at least may guide ka lang kung paano nangyayari yung firing order or paano ginagawa ng isang manufacturer. Okay, this is another example for 8-cylinder engines. So 1, 5, 4, 8, 6, 3, 7, 2. So magkabilaan yung pwersa. So usually naman, para hindi mahirapan yung mga manufacturers or tayo, usually yung number 1 talaga yung pinakaunang magpa-fire. And then, after na number 1, yung pinakadulo na odd number, yun yung pangalawa. And then, babalik siya sa pinakamalapit sa 1 na odd number. And then, after nun, so pinakamalapit sa dulo naman na odd number. So, hanggang pasok. So, usually, ganun yung firing orders. But, syempre, since yung manufacturers, meron din silang kanyang sariling mga firing order. At least mayroon lang silang, ito lang yung typical na firing orders or guide lang to para makagawa tayo ng isang firing order. Okay? So the cylinders are usually configured in a straight line. So makita natin meron tayong dalawang makina type dito. So meron tayong straight or the inline engine. So makita natin nakatayo yung piston. Then, meron tayong na V-type na engine. So, naka-V yung mga piston na yan. So, meron sa left side, meron papunta sa right side. Pero, since isang crankshaft lang, so nagtatagpo sila sa isang crankshaft. So, ang kagandahan ng V-type is mas compact siya, mas mataba nga lang, pero mas compact siya. Yung hindi mahaba yung makina. Kasi yung mga piston niya is pinagdidikit lang, tapos naka-V. Whereas, sa inline naman is hindi naman pwede na yung cylinder head mo is bawasan mo. So, na ganun kalaki yung cylinder head mo. Since naka-align siya, mahaba yung pagka-linya niya. Okay, parang pag nagsasayaw kayo, di ba? Pag window-window yung ginagawa nyo, naka-window kayo, so mas maraming makikita or mas compressed kayo. Pero pag nakalinya kayo, nagmo-marching kayo, naka-line, so mas mahaba yung linya nyo. So, some of the engines arrange the cylinders in a horizontal plane with pairs of piston punching out to opposite sides of the block. So,
sometimes merong ganon, pero usually wala yun sa mga barko. So these engines are usually used during the World War. Yung mga engine na to, Boxer engine, ang tawag kanila. So which provides balanced performance. But we will not tackle more on this. So we will tackle more on the firing order. So yung firing order, meron tayong firing order. So what is the other purpose of the firing order? So sa firing order, makikita natin kung sino yung, for example, yung number 1 yung naka-fire or naka-power stroke. So pag yun ang naka-power stroke, makikita natin na sarado yung dalawang intake exhaust valve niya. And then pwede nating magawa yung tinatawag nila na timing. So valve timing. So, ano ba yung valve timing? So, before we tackle this, explain lang muna natin yung mga parts. So, first, this is on the top of the cylinder head. Nandito yung push rod. So, imagine nyo yung nasa itaas ng, ito yung piston, nasa itaas ng cylinder. Nandito yung dalawang valve, intake valve and exhaust valve. Nandito yung dalawang intake valve. Usually, yung iba, tagdadalawang intake valve, tagdadalawang exhaust valve. So, depende yun sa engine. So, basta, nasa taas yung dalawang valve. Yung valve na yon is nakasarado yun lagi dahil sa force ng valve spring. And then, meron tayong ditong gap bago ito yung valve. Ito yung valve spring. So, ito yung dulo ng valve. Yung valve at yung rocker arm is meron siyang gap na yan. And then, after that, ito yung rocker shaft. And then, nakakonekta yung rocker arm sa isang lock nut adjusting screw para ma-adjust natin yung angat ng rocker arm dito sa gap. So, para ma-adjust natin yung gap, meron tayo ditong adjusting screw and lock nut. So, yung lock nut yung ginagamit para pagkatapos natin i-adjust is naka-fix na yung adjustment na yon. So, hindi nagbabago yung adjustment. And then, yung dulo nitong kabila ng rocker arm is nakakonekta naman sa push rod. So, pag taas ng push rod, itutulak nitong rocker arm, itong valve pa baba. So, ang tanong, bakit meron tayong gap? So, what is the purpose? Bakit kailangan may gap? Dapat i-fix na lang natin or wala ng gap, di ba? Para wala na tayong i-adjust sa valve timing. So, the purpose of the gap is when the engine is running. Siyempre, pag yung metal mo or yung components mo ng engine is malamig pa or hindi pa tumatakbo, ganito lang kaliit. For example, ganito kalaki yung rocker arm pag malamig siya. And during pag umiinit yan, syempre, pag umiinit yan, yung metal or halos karamihan ng material natin, pag umiinit is nag-expand. Yung tubig nga, pag masyadong umiinit, nag-expand, nagiging gas, di ba? So, yung metal din, pag umiinit yan, nag-expand. So, for example, itong intake exhaust valve natin, for example, yung exhaust valve. Yung exhaust valve is palagi dinadaanan siya ng exhaust or yung mainit na hangin or mainit na usok galing sa engine, di ba? So, yung exhaust valve na yun is umiinit yun. Pag umiinit yun, nag-expand yun. So, to adjust for the expansion rate ng isang material or ng valves natin, so nilalagyan natin to ng gap. Pag tumatakbo na yung engine mo, so, yung gap na yan is nawawala na yan kasi humahaba yung ating intake valve. Ito. Humahaba itong intake valve dahil sa expansion, dahil sa init. So, because dahil nainitan siya, nag-expand yung valve, and then, pag-expand na yon, yung laro ng gap na yon, yun na yung expansion niya. Pag nag-expand na siya, tamang-tama na yung lapat ng valve mo dito sa rocker arm. Pag hindi mo yan nilagyan ng gap, for example, nag-expand yung intake valve at tapos may rocker arm sa itaas, so hindi na siya makapag-expand pa taas kasi nababangga na siya agad ng rocker arm. So, mag-expand siya pa baba. So, pag nag-expand siya pa baba, palagi nang magkakaroon ng leak yung ating valves na yan. So, hindi na maganda yung combustion mo na yung ginagawang combustion sa loob ng combustion chamber. Kailangan yung combustion chamber natin during the compression stroke, pag nag-compress ka, dapat walang leaking doon sa mga intake and exhaust valve para yung pressure niya na kinocompress niya is hindi mabawasan yung force or yung pressure na na-create mo sa compression. And then, pag nag-power stroke ka rin naman,
kailangan nakasarado yung intake valve and exhaust valve. Magbubukas lang yun pag nag-exhaust stroke ka na or nag-intake stroke ka na. Okay? So, ano ang purpose ng gap? Yung purpose ng gap is to create a clearance for the intake valve para during its expansion, pag uminit na siya, nag-expand na siya, merong play yung valve mo, mayroon siyang clearance or mayroon siyang small space to play during its expansion. So, hindi magkakaroon ng leakage yung ating combustion chamber pag nag-expand na yung mga valves. Okay? So, valve timing is the critical relationship between the position of the crankshaft and the opening and closing of the inlet valve and exhaust valves. So, the valve train is geared or has a chain drive with sprockets on the camshaft and crankshaft. Any slight variation to the correct timing setting will result in loss of power. So, loss of power. Bakit nagkakaroon ng loss of power? Dahil sa leaking. So, pag hindi maganda yung valve timing mo or yung tappet clearance na ginagawa mo, yung ibang term niya is tappet clearance. So, yun yung usual na naririnig natin sa mga makina, yung mga motor natin, mga sasakyan natin, pag nag-tune up tayo, minsan, ginagawa nila yung valve timing or tappet clearance. So, to prevent na magkaroon na tayo ng loss of power, overheating, and sometimes the engine will not start. To prevent that, kailangan maganda yung pagka-timing natin. So usually naman, sa intake valve, exhaust valve, meron yan. Yung exhaust valve is usually mas mainit siya kaysa sa intake valve. Why? Because yung intake valve, pinapasukan ito ng fresh air. So, napapalamig siya ng fresh na hangin. While yung fresh na hangin galing turbocharger, ha? Okay? So, while yung exhaust valve naman is dinadaanan siya na exhaust or yung mainit na byproduct ng combustion. So, since mainit na yon, mas mainit yung dumadaan sa exhaust valve. So, yung clearance niya, kailangan mas haba yung clearance ng exhaust valve since mas mahaba yung kaya niyang expand kasi mas mainit siya kaysa sa intake valve. So, to accurately check the valve timing, it will be necessary to remove the timing cover to gain access to the timing gears. The gears or sprockets are fitted to the crankshaft and camshaft by keys, so they can only be fitted in one position. However, they can be incorrectly lined up to each other. So, usually, pag maliliit na mga engines, meron tayong ganito. Meron tayo itong mga markings. So, this is the timing marks. So, kailangan yung timing marks na yan is nag-aabot sila. So, tama yung mga timing mark. Kasi, pag nagkamali yan ng timing, so, maaring naka-power stroke na yung number 1, naka-power stroke din yung number 5 na cylinder. Nagsabay pala sila kasi hindi na pala maganda yung timing. So, kailangan din maganda yung timing. Check nyo rin yung markings. So, makita natin naman yan sa manufacturer's manual. Okay. When timing has been found to be correct, the tappet clearance should be checked. So, pag nakita mo na natama yung timing sa loob ng gears, so pwede ka nang mag-tappet clearance. So, whenever the cylinder head is overhauled, the valves are reconditioned or replaced, or the valve operating mechanism is replaced or disturbed in any way, the tappet clearance must be adjusted. So, every time may maintenance ka sa cylinder head, nagpalit ka ng valves, nagpalit ka ng valve spring, nagpalit ka ng rocker arm, or ng push rod, every time may ginagalaw ka dyan, kailangan mong gawin yung tappet clearance. So, So, usually naman, iba't ibang manufacturers, iba-iba din yung clearance na binibigay nila sa kanilang mga manual. So, for this slide na lang, so, check na natin. So, clearance will vary as much as 0.128 mm or 0.005 inch between a cold and the normal operating temperature of an engine. So, pag malamig yung engine, kaysa sa mainit na engine, meron siyang mga clearance. Diba? Pag uminit ang engine, nag-expand siya ng konti lang, konting-konti, pero malaking bagay na yon. So, ganito, maliliit lang, okay, merong kutsara. Usually, yung clearance na binibigay natin sa intake exhaust valve is mas manipis pa dito sa handle ng kutsara. Yun yung usually na nakikita natin o ginagawa natin sa barko. Pero, since the bigger the engine, the bigger din the clearance usually.
So I'm not sure on the bigger ships. So the VLCC or kung gaano kakapal naman yung clearance na binibigay nila. So this is valve timing. So too much clearance will cause excessive wear, noisy operation, and altered valve timing. Tama naman. So pag yung clearance mo dito sa rocker arm at sa valve mo, ito valve clearance na yan, yung gap na kanina na sinasabi ko, this is the valve clearance. Pag yung valve clearance mo naman is sobrang laki, so may tendency na matagal magbukas yung valves mo, medyo maingay siya, and then pag sobra naman yung lapat, excessive wear naman, so magkakaroon naman na masyado ng friction, so maraming undesirable effect yung improper na valve clearance. So minsan magkakaroon ng late opening, matagal nagbukas yung intake valve mo, or matagal nagsarado yung intake valve mo, or matagal nagsarado yung exhaust valve mo. Okay? Iba pa is loss of compression. So, through valve leakage, yung apoy, lumalabas na pala. So, burning and eroding of the valve and seat and general overheating. So, pag nagka-leakage sa exhaust, yung apoy mo, lumalabas na pala punta sa chimnea. Malayo pa naman chimnea. Pero, yung init na yon is pwede niyang sirain yung pwede niyang madaanan na sobra naman sa init yung lumalabas. Kailangan exhaust lang sana yung lumabas, hindi apoy. Okay? So, in the extreme, it's possible the piston could strike the valve, resulting in a bent valve stem. So, nasubukan ko na to na ang kadete pa lang ako noon. So, may engineer. Yung engineer namin is nag-tappet clearance. And then, maybe yung tappet clearance niya is sobra sa luwag siguro or sobra sa higpit. During nag-start na ng engine, generator yon, nag-start na ng generator. After starting the generator, bigla siyang namatay and then napuno ng tubig yung loob ng combustion chamber. So, bakit napuno ng tubig yung combustion chamber? So, saan pwedeng manggaling yung tubig na yon? So, during yung in-overhaul namin yung engine, so nakita namin na may isang exhaust valve na nabali. Usually kasi yung exhaust valve, since this exhaust valve is ito yung usually dinadaanan ng mainit na exhaust. So, yung exhaust valve seat naman nun, yung seat ng exhaust valve, yung parang inuupuan ng exhaust valve na yun para hindi magkaroon ng leakage, that part is water cooled yun. So, pinapalamig yun ng tubig. So, galing sa cooling system natin. So, pinapalamig yun ng tubig. Pag yun is nabiak yun, or nasira yon, so yung tubig galing doon is mag-leak talaga papunta sa combustion chamber. So yung nangyari is dahil sobra siguro sa higpit yung exhaust valve niya, dahil sa sobra sa higpit, imbes na magko-close na sana yung exhaust valve, is tinulak pa siya ng rocker arm. Pag tulak ng rocker arm ngayon, nakababa yung exhaust valve mo, and then umangat din yung piston mo, nagbanggaan yung piston ng exhaust valve. Nung nabangga yung exhaust valve, syempre, mas maliit yung exhaust valve, syempre, mababali yon. Nung nabali yung exhaust valve, and then, push back pa ng piston, so, yung valve na yun na nasira is, binangga niya ngayon yung valve, exhaust valve na seat, yung valve seat. Nung natamaan yung valve seat, nag-leaking yung tubig, pumasok yung tubig sa mga cylinder, and then, namatay yung makina. So, yung gagawin mo ngayon is, babaklas ka ng buong makina, tanggalin ang lahat ng tubig, pati yung langis mo na nagkaroon ng tubig, palitan yon, and then, lilinisan mo lahat ng parts na nabasa ng tubig, lahat ng na-damage, papalitan mo. So, malaking trabaho. It take us ilang days yon bago matapos. And then, overtime pa, walang tulugan or basta dire-diretso yung trabaho. Duty-duty na lang. So, habang nagtatrabaho yung isang duty, yung ibang duty is nagpapahinga, natutulog, and then, pag sa isa is yun, 6 hours. After ng 6 hours, papalitan ka nung yung nakapagpahinga na, sila nang papalit sa'yo, so 6 hours ka naman makapagpahinga. Okay?
Pero pag emergency talaga, walang tulugan yan. Hanggang sa matapos yung trabaho. Okay? Papalitan lang siguro sa kain, pero walang tulugan. So that, yung maliit lang na valve clearance na yun, ganun na kalaki yung damage na nagawa niya. So, 'di ba? So, kailangan yung ginagawa natin, yung trabaho natin is hindi natin basta may nakapagtrabaho ako, okay na. 'Di ba? So, dapat isipin natin ng maayos, planuhin natin, and then gawin natin ng maayos yung mga trabaho. Okay, so um, valve time, the most common form adjustment for topic is by means of a screw and lock. So, meron tayong picture dito. So, this is the valve clearance. So, yung valve clearance na yan is manipis lang naman. Mas manipis pa dito sa kutsara. Yung clearance na yan, yung gap na yan. So, para ma-adjust natin yung gap na yan, luluwagan mo natin yung lock nut and then i-adjust natin yung screw. Yung screw na yan, pag hinigpitan mo, syempre, babagsak siya or papasok siya dito sa lock nut and then ano tawag ito? Pupunta siya dito sa ilalim. And then, pag pumunta siya sa ilalim, syempre, aangat yung rocker arm mo. Okay? So, pwede mo nang bawasan yung gap mo. Pag gusto mo namang lakihan yung gap mo, luwagan mo lang yung adjustment screw. And then, pag na-adjust mo na, ipapasok mo itong filler gauge na yan. This is the filler gauge. So, usually, yung filler gauge, meron yung mga measurements dyan. Basahin mo lang kung ano yung kailangan mo na measurements. For example, dito is 0.04 inch. So, 0.004 inch, for example, this is the 0.004 inch na filler gauge. So, yung filler gauge na yan, ipapasok mo dun sa gitna ng rocker arm at ditong valve. So, yung valve spring naman yan. So, nasa gitna ng valve spring yung valve. So, ilalagay mo sa gitna and then, pag yung pasok niya, iswabe yung pasok niya, yung hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag, yung tama lang talaga, tama lang talaga yung higpit. So, yun, pag okay na, ikutin mo tong, ang tawag dito, adjustment screw. Pag okay na yung higpit niya, yung hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag, yung tama lang, naka-middle, ma-feel mo yan. So, pag tama na, pwede mo nang ikutin tong lock nut. So, wag mo lang ikutin tong screwdriver na yan. Dapat naka-maintain na yan and then i-lock mo lang yung lock nut para pag nakahigpit na yung lock nut na yan, pag binitawan mo na tong adjustment screw na yan is hindi na yan iikot. So, naka-fix na yung adjustment na yan. And then, pag gusto mo namang luwagan ulit, ikutin mo lang tong lock nut and then ikutin mo tong adjustment screw and then pag okay na, i-lock mo ulit sa lock nut and then okay na. Bitawan mo na agad dito sa filler gauge, yung tawag dyan. So, ito, use a screwdriver and a wrench and then recheck the clearance after alteration. Pag okay na, nahigpitan mo na, i-check mo pa rin ulit yung clearance. So, before mo pala gawin to is kailangan i-check mo pala na yung piston mo is naka top dead center, naka-compression stroke. So, an easy way to identify the valve is as follows. On a 6-cylinder engine with a firing order of 153624, turn the engine over in the direction of rotation. When the inlet valve and exhaust valves are rocking on number 6 cylinder, adjust the inlet and exhaust valve clearance on number 1 cylinder, which will just be completing its compression stroke. So, okay. So ganito pag gawa ng valve clearance. Pero, before that, paano mo malaman na yung valve na yan, yung pwede mo nang gawin yung clearance niya or pwede mo nang tirahin yung valve tappet clearance niya. Paano mo malaman na yung valve na yan, pwede na yan, hindi naman pwede na yung engine, lahat ng valve sabayin mo ng pag-tappet clearance. Kailangan meron yung condition. So, first is, kailangan yung piston dyan or yung cylinder head na yan is
hindi siya hindi siya tinutulak, hindi naka-intake stroke, hindi naka-exhaust stroke. So either dito, so makikita natin dito, on a 6-cylinder engine with a firing order of 1, 5, 3, 6, 2, 4. So ito yung firing order niya. So turn the engine over in the direction of rotation. So ikutin mo yung engine. After mo ikutin, when the inlet valve exhaust valves are rocking on number 6, so makikita niyo yung number 6 rocking yung exhaust valve niya. So pag rocking, yung gumagalaw na yung intake and exhaust niya, ibig sabihin nun, walang tumutulak sa kanya, and then maaaring hindi na siya naka-intake stroke, hindi na rin siya naka-exhaust stroke. And makikita natin yung number 6 yung sinabi niya. But, bakit ina-adjust mo yung inlet and exhaust valve clearance ng number 1? Okay? So, ang tawag dito is 1, 5, 3, 6, 2, 4. So, odd number and even number. Yung 1 and 6, sila yung pinakadulo ng engine na to. So, yung tawag sa kanila is the running mate. So, ibig sabihin, pag naka-top dead center yung piston, nasa pinaka-top siya ng ikot, yung piston, naka-top, ibig sabihin, yung number 1 din naka-top kasi running mate sila. Ganun yun. And then, yung sunod na magkatabi sa kanila is the 5, the 2, and the 5. So, sila naman yung running mate. And then, 3 and 6 ang running mate. So, ang purpose lang naman ng running mate is kung anong posisyon ng running mate mo, ganun din yung position mo. So, pag naka-top dead center yung 1, naka-top dead center din yung 6. Magkaiba lang siya. Either yung 6 is naka-power stroke, and then yung number 1 is power stroke. Pagka natapos niya lang yung compression stroke. So, this is usually for stroke. So, pag yung number 6 cylinder mo, pag nagra-rocking yung intake valve and exhaust valve niya, pwede mo nang gawin yung inlet and exhaust valve clearance ng number 1 cylinder, which is, ito yung running mate niya. Just by completing its compression stroke and commencing its power stroke. So, maaring itong number 1 na ito is kakatapos niya lang yung compression stroke, fully compressed na siya, nakaangat na yung piston niya sa combustion chamber. So, pagkatapos ng exhaust compression, automatic mag-firing na yan. So, sa firing naman, wala namang intake valve and exhaust valve na bukas. So, pwede mo na yung itapet clearance. Okay? So, on the crankshaft, so, paano malaman kung what are the ways para ma-check natin na yung number 1 na yon ay naka-top dead center or papunta na sa naka-end na ng compression stroke? Paano natin malalaman? So first, buksan mo yon sa ilalim ng makina, i-check mo kung naka-top dead center yung piston. Visual check, and then kapain mo, hawakan mo talaga kung nakaangat talaga siya, or makikita mo naman sa crankshaft niya na nakaangat yung crank. So, naka-top talaga siya. Top dead center. Pangalawa, i-check mo sa flywheel kung may marking naman doon, nakalagay doon 1 and 6 siguro. So, for example, yung engine na to, 1 and 6 yung naka-top dead center. So, meron yung parang arrow. So, sa arrow na yun, makita mo na may nakasulat na 1 and 6. So, 1 and 6, yung iba, and then pag inikot mo yun ulit, makita naman 5 and 2. Ibig sabihin, yung 5 and 2 ang naka-top dead center. I-check mo na lang kung saan doon yung papunta na ng power stroke. So, yung papunta ng power stroke, yun yung ang tawag doon, itatapit mo. Okay? So, what are you doing is adjusting the number 1 tappets while number 6 is rocking. Then, adjust number 5 because it's the next one in the firing order. So, ikutin mo naman. 5 naman yung lalabas, 5 and 2. And then, yung 2 naman yung rocking na yon. So, makikita natin dito, pagkatapos ng 1, tapit mo yung 1. Yung 5 naman ang sunod mong may tatapit based sa firing order. And then, after nung 5 is, ikutin mo naman yung flywheel, and then lalabas naman yung 3 and 6. Ibig sabihin, yung sa firing, kung mag-base ka firing order, yung sunod na magkakaroon ng power stroke after ng 5 is the number 3. So, yung number 3, yung susunod mo na itatapit clearance. Okay? And then after number 3, number 6. So, yun yan yung purpose ng firing order. Isa sa mga gamit ng firing order, makikita mo kung saan yung naka-fire or naka-combustion na or naka-firing na siya. So, yun yung itatapit mo.
So that is the firing order. But on some engines naman, I've nasubukan ko yung Caterpillar. So mas mabilis yung tappet clearance nila kasi meron lang silang dalawang point. So for example, this is the flywheel. Ito yung butas. Sa flywheel may butas yan. And then ikutin mo siya pag may hinahawakan ka na parang screw, parang bolt. So yung bolt na yon, pangit naman tingnan, no? So yung bolt na yon, palagi nakalapat lang sa ating flywheel, nakalapat lang siya. And then ikutin mo na yung flywheel. Pag ikot mo ng flywheel, mayroong isang parte ng flywheel na may butas. Yung butas na yon, pag naabutan mo yung butas na yon, nakalapat na yung ano yun? Bolt. So, nakalapat yung bolt. Pag may butas na yun, syempre, papasok siya sa butas. Pag napasok niya yung butas na yun, ibig sabihin, stop ka na doon. Pag stop mo doon, lahat ng maluwag or gumagalaw na valves, so maluwag na siguro yung exhaust valve ng number 1, and then intake valve ng number 2, exhaust valve number 3, intake valve number 4, and then exhaust valve number 5. So, this is for the V-type yung nasubukan ko kasi. So, Caterpillar na V-type. So, yun. Sabay mo yung itatapit yung exhaust valve and intake valve na walang lapat. So, yung mga racking or yung mga may spacing. So, yung mga spacing na yun, itatapit mo yung lahat, sabay. Pag na-okay na, so, syempre, i-check mo rin kung exhaust valve yung tinatapit mo, yung pang-exhaust valve naman na filler gauge yung gamitin mo. And then, pag intake valve na, yung itatapit mo, yung pang-intake valve na filler gauge kasi magkaiba yung filler gauge nila, di ba? Dahil magkaiba yung temperature ng dalawang valves. So pagkatapos na yon, syempre yung kalahati ng mga valves, syempre hindi mo pa yun natatapit. So ngayon tanggalin mo naman yung bolt na nakalagay sa butas, tanggalin mo yon, and then ikutin mo ulit yung flywheel ng ilang degrees ba yan? 360 degrees. After ng 360 degrees, maabutan mo naman yung butas, pasok mo naman ulit yung bolt, and then after nun, yung natitira namang mga valves na maluwag or yung hindi nakatulak o may spacing, yun na naman yung itatapit mo ulit. Di tulad ng usual na mga engines na pagkatapit mo ng 1, ikutin mo ng ilang degrees yan, 180 ba? 360 divided by 3. For example, ito. 6 cylinders. So, divided by 3. So, 120 degrees. Ikutin mo lang ng 120 degrees. Then, after 120 degrees, tapit ka naman ng isang cylinder. After ng 20, tapit mo doon, sa number 5, ikot ka naman ng 120 degrees. Number 3 naman. And then, ikot naman, number 6. Ikot naman, number 2, hanggang sa matapos mo lahat. So, pag meron ka 12 cylinder, matagal matapos yon. Dito tulad nung sa Caterpillar na isahan lang. Yung kalahating mga intake exhaust valve, matira mo sa isahan lang, and then ikot ka ng 360 degrees. Ganoon naman. Okay? So, that different engine, iba-iba. Tapos, yung sa Caterpillar engine is, yung tawag na doon is, hindi siya, yung tawag doon is the valve flush. So, ito, valve flush. So, valve flushing ang tawag doon. Diba, magkaiba ng pangalan, pero same lang naman. Tinatapit clearance mo or ginagawan mo ng valve clearance. So, different names lang. So, at least meron lang kayong idea para, at least may idea lang. Para pag sampa na yung barko, okay, meron kayong information. So, on a Detroit diesel, the exhaust valves can be adjusted on the cylinder on which the unit injector follower is fully depressed. So, this means that fuel injection is taking place, so it is at the end of the compression stroke and the beginning of the power stroke. So, sa ibang engine din pala, is pwede mong tingnan sa fuel injector. Kung yung fuel injector na yon is tinutulak niya yung fuel injector or papunta na siya, inactivate niya yung fuel injector, ibig sabihin, patapos na siya sa sa compression stroke niya, papunta na siya sa power stroke, diba? So, pag yung fuel injection na yun is nakalapat, automatic, pwede mo nang gawin yung valve flushing or tappet clearance sa exhaust side niya. So, yun sa mga Detroit diesel. So, hindi ko naman nasubukan tong Detroit na brand ng engine. So, usually, nakasubukan ng Caterpillar, Yanmar,
MAN BMW. So, yung usual na nasubukan ko. Okay, so on a Caterpillar engine, so this is my experience. So on a Caterpillar engine, you can take valve flush. So valve flushing yung tawag sa kanila. Several valves are ginagawa natin yung valve flush on several valves simultaneously. So meron lang tayong dalawang position sa ating crankshaft. So crankshaft yan, hindi yung crankshaft. May kulang ng R yan. So via marking on the flywheel. So mag-base ka rin sa flywheel. So, nung unang pagdating ng Caterpillar engine na yon, hindi ko alam ano yung valve flush or paano gawin yung valve flushing na yon. So, hindi naman siya nakalagay sa manual. So, yung unang ginawa ko sa kanya is yung typical na tappet clearance. But, nung nakita ko na yung merong technician na dumating yung, during the installation of that engine, so before nila, during the installation, syempre, naggawa sila ng valve flushing after, so, na-install na yung engine na yon. And then, after ilang months yon, after several months, bumalik sila para mag-tappet clearance kasi kasama yon sa kanilang parang insurance or parang sa service nila, kasama yon. So, nakita ko paano gawin yung valve flush, ganun lang pala kasimple. So, mas madali yung valve timing na ginagawa nila sa engine nila. So, I'm not sure on other engines kung meron din silang ganun. Okay? So, that's it. So, I hope I shared an information, more information, or at least meron kayo natutunan kahit konti lang. And then, I hope na tawag ito. I hope na may natutunan kayo, and then if ever, I hope din na if ever may tanong kayo, please chat me or message me para ma-clarify natin or ang tawag doon, basta ma-clarify natin yung mga tanong nyo, and then magkaroon tayo ng ang tawag doon, basta sharing of knowledge, magkakaroon tayo ng sharing of knowledge, okay? So, I hope you learned a lot, and message me if you have a question. Thank you very much. So, have a great day.